Fam. If you're new here, make sure to subscribe to our YouTube channel and join the family. So, this video is about our birth story. So, casual chikahan lang to mga moms. Talagang gusto ko lang talaga i-share sa inyo yung aking experience nung ako ay nanganak. But before anything else, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng sumuporta sa aming family. Especially dito po sa YouTube channel namin. Dahil po today, as of today, nasa 32,500 subscribers na po. And of course, gusto ko din magpasalamat dun sa mga nanood ng aming birth vlog. As of today, nasa 200,000 views na po siya. And yung aming short video na aming birth vlog is nasa 12 million views na. So, araw-araw po talaga na gugulat po talaga kami kasi talagang dumadami po yung ating family and grabe po yung support na natatanggap namin from you. So, maraming salamat po. So, last October 23, nanganak na po ako ng healthy baby boy. Nanganak po ako sa The Birth MD na yan. So, last October 23 mga moms, schedule lang talaga for check-up. So, bago mag October 23, nararamdaman ko talaga na sobrang sakit talaga ng likod ko, ng tiyan ko, ng puson ko. Nandiyan na may naninigas na part na talagang masakit na. So, naalala ko din na sa sobrang laki talaga ng tiyan ko, natulungan na ako ni Papang na magpanty, ganyan, na tumayo sa kama or humiga, tumagilid, ganyan. Kasi super sakit ng parang sa sobrang bigat niya, parang ang sakit na niya, ganun. So, ayun yung mga nararanasan ko bago ako manganak. So, bago mag-October 23, so a week before October 23, nung nagpa-check ako noon, gusto ko na talaga manganak. But, sabi ng OB, wala pa daw, hindi pa daw nag-open cervix ko. So, bumalik ako no October 23, which is 37 weeks na ako. 37 weeks and 1 day na ako noon. So, bago kami pumunta sa clinic, nagpunta muna kami sa tita ko kasi hari namin si Achi Harty. So, sabi ko kay Papang, may nararamdaman na akong kakaiba. Feeling ko today ako manganganak. Sabi niya, talaga, dumiretso na tayo doon sa clinic. Sabi ko, hindi, kaya ko pa. Ihatid muna natin si Achi, ganyan. So, bago kami umalis, nalangin talaga sa Malapano, sana manganak na ako today. Gusto ko na manganak kasi nahihirapan na ako. Kasi, ang laki talaga ng tiyan ko, ang bigat niya talaga. By the way, mga moms, nagkaroon ako ng diabetes no. Ako'y buntis. So, ang laki ko talaga at ang laki ng baby sa loob ng tiyan ko. Yung laki niya is parang advance siya ng 2 weeks. So, for example, 37 weeks na ako noon. Parang yung laki niya is pang 39 weeks. Ganun. So, nung 37 weeks ako, nasa 3.5 kilos na siya. So, sobrang laki niya. In-advise din ako that time na may possibility na ma-CS ako. So, ayun, nung hinarig na namin si Aji Harty nga sa tita ko, sinabi ko rin sa tita ko na feeling ko, tita, na mga anak na ako today. Sabi niya, hindi, yung itsura mo, hindi ka pa mukhang mga anak, ganyan. So, sabi ko naman, hindi, ganito rin yung itsura ko kay Heart nung mga anak na ako. So, nung araw kasi na yun talaga, dala ko na talaga yung mga gamit ko. Kasi handa na talaga ako eh. So, naka-prepare na lahat, dala na namin para just in case na mga anak na nga ako, no need na bumalik pa kami sa bahay para kunin or mag-prepare pa kami. So, ayun, pupunta namin sa clinic, sa The Birth MD.
pagkakita sa akin ni Dr. Pao and Dr. Jazz, sabi nila sa akin, sabi ni Dr. Pao, "Uy, ano nangyari sa'yo? Ba't lumaki ka ng ganyan? Laki-laki mo." Tapos natawa na lang ako. Sabi nila na, baka ma-CS ka, pilitin mong manganak ka ng normal, pilitin mong manganak ka dito sa clinic. Kasi, mahirap doon mag-shoot ng vlog. Yes, nag-shoot talaga ng vlog doon. Sabi ko, which is talagang gusto ko talaga na doon ako manganak. And of course, gusto ko din talaga kasi na manganak ako na normal. So, nung hinawakan nga nila ng tiyan ko, sobrang tigas ga daw. Tapos parang laki-laki. So, chinek na ako ni Dr. Jazz. Nung pagka-IE niya sa akin, nasa 3 cm na ako. Kasi bago din ako pumunta doon, kumain na rin ako ng pinya. So sabi ko, hindi rin kasi ako naglalakad-lakad talaga. Kasi, since na, alam niyo na pandemic, wala akong lalakaran doon sa labas ng bahay namin before. Na, mamaya kasi may makasalubong ako may COVID, so natatakot ako. So, inisip ko na, sige, try ko kayang kumain ng pinya. Na ngayon lang, baka effective. So, nung dumating ako doon, inai ako ni Dr. Just 3 cm na ako, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, gusto ko na kita mga anak ngayon eh. Sabi ko, ako din, Doc, gusto ko na mga anak. Alika na, tara. Sabi nung nurse, si Nurse Topper, ayan, sabi niya, grabe, ang bilis naman kausap ni Ma'am Sa. So, sabi niya ni Dr. Jazz, na advice niya ako na induced labor niya daw ako nung araw na yun. So sabi ko, sige, go, okay lang. So, alam niyo yung mga moms na ngayon lang ako naka-experience or ngayon ko lang nalaman na pwede palang tumaas ng CM sa paggamit lang din ng daliri. Yung parang pepwersahin yung pagpasok na daliri dun sa JJ mo, yan. So, namangha talaga ako nung kay Dr. Jazz kasi of course, second time ko ng mga anak, hindi ko yun naranasan sa unang kong OB, na pwede pala yun. So, nung pinersa niya, tumaas yung CM ko, naging 6 cm na siya that time. So, pwede na talaga akong mga anak anytime soon, nung oras na yun. So, syempre, tataas ang CM ko kapag gano'n, di ba? So, in-admit na nila ako. So, bago ako i-admit, of course, kailangan ng swab test. Hindi na nga lang ako nakapag RT-PCR sa labas kasi, yun nga, dahil maanak na ako that time. So, sila na yung nag-swab test sa amin. Which is, yung nag-swab test sa amin is yung favorite kong medtech na si, Miss Jelly. Ayan. So, favorite ko siya kasi sobrang gaang talaga ng kamay niya. Ever since na nagpapacheck up talaga ako sa Birth MD, lahat ng mga labs ko, never akong natakot or nasaktan kapag in-injectionan ako, kinukuhan ako ng dugo or whatsoever. So, nung siya yung nag-swab test sa amin, first time namin magpa-swab test ni Papang, lahat naman na nagpapa-swab test, of course, na nandun na parang nakakailang kasi syempre sa ilong. Of course, alam niya ng mga nagpa-swab test, So, ako, hindi naman ako nasaktan. Tama lang, kayang-kaya ko naman. Si Papang lang, kung makikita nyo sa mga nakapanood na ng vlog namin, yung birth vlog namin, nakikita nyo siya na parang naiilang siya kasi super sensitive talaga ng ilong niya. Ayaw niya talagang hinahawakan yung ilong niya. So, nandun na naiilang siya. So, ayun. Hi! So, say hi. Say hi. Hi. So, doon ka na lang kasi nagba-vlog si Mami, ha? Go there kay Daddy, ha? I'm vlogging, okay? Bye-bye. Hi. Bye-bye. Bye-bye. So, of course, negative yung result. In-admit na kami. At ang nakakatuwa doon mga moms kasi, available yung private room nila, which is talaga isa din sa pinanalangin ko na gusto ko na kapag mga anak na ako,
naka-private room ako. Sa The Birth MD kasi, meron silang ward at meron din silang private room. So, dun sa ward nila, may 2 beds, ayan. So, meron dun sa private room nila, isa lang ang private room nila. So, that time, available yun. So, sobrang natuwa ako kasi available yun. Mas maganda kasi na mas gusto ko kasi na naka-private room kami. Kasi mas gusto ko na mas komportable ako, ganyan. And then, of course, gusto ko din kasi makapag-pray or pure, makapagpatugtog ng praising song habang nag-aantay ako mga anak. So, yun. Nagpunta na kami dun sa room, dun sa private room, which is sobrang ganda. Doon hindi siya ganun kalaki, pero tamang-tama lang for us na 2. Actually, kung 2 kayo, sobra pa nga eh. Pwede pang isa. So, ayun. Ang nagustuhan ko doon sa private room nila, may lazy chair sila. Tama ba? Lazy chair ba yung tawag doon? So, nagustuhan namin yun ni Papang kasi syempre, yung ba makakapag-relax ka, mas comfortable yung pag-upo mo, ganyan. Ayun, tapos may sariling CR, may sariling TV, nandiyan na pwede kang manood ng YouTube, ng Netflix, ganyan. Of course, doon naman sa ward, meron din naman silang sariling TV nila. So, makakapanood din sila. So, nung pumunta na kami sa kwarto, ang sabi sa akin ni Dr. Pau, lalagyan na raw niya ako yung paglalagyan yata ng epidural. So, kakabitan na raw niya ako ng ganon. So, ako, since the first time ko talaga magpa-epidural, nandun yung kaba ko and excitement, ganyan. Kasi, syempre, first time ko, never ko yung nagawa nung kay Achi Hearty. Though nasa laying din ako nanganak, pero wala silang anesthesiology. So, ayun. Nung nilalagyan ako ni Dr. Pau nun, nandun yung takot, yung kaba, and excitement, ganyan, halo-halo na. So, parang nanginginig ako. Sabi niya sa akin, relax lang, ganyan. Mag-relax lang daw ako. Tapos, yung position ko daw, yung parang shrimp. Sabi ko pa, dahil lutang na lutang talaga ako. Kasi, alam niyo yung mga moms, kasi syempre, di ba, parang, gusto mo manganak sa araw na yon, andun na, parang na, yung pakiramdam din na, medyo shock ka din na ang saya mo, na excite ka na manganak na nung araw. So, parang ang dami ko na naiisip, ganyan. Sabi ko, anong itsura ng shrimp? Sabi niya, yung shrimp! Sabi niya gano'n, yung itsura ng shrimp. So, sabi ko, oo nga, sige. So, nung nilalagyan niya ako ng gano'n, naipinahid na siya sa akin, siguro yung papamanhid para hindi ko maramdaman, yung pagtusok sa likod ko. Buti na lang din, nakatalikod ako. Of course, hindi ko alam kung gaano kalaki ba yung karayong na itutusok sa akin. So, wala akong kaalam-alam. So, kaya siguro kinakabahan ako tapos nanginginig ako. So, ina-assist naman din siya ni Nurse Sweet para hindi nga ako, of course, gumalaw. At sabi rin kasi din ni Dr. Pau na mas maganda na mauna mailagay nga daw yung paglalagyan ng epidural. Para daw, hindi daw yung, kung kailan daw mga nakasakalang daw niya ako, lalagyan kasi mamaya umigtad-igtad daw ako, gano'n. So, ayun, nung nilalagay niya sa akin, nanginginig ako, sabi niya, relax lang ito na yung masakit na part. So, nung nilagay niya yung sinasabi niya masakit na part, wala talaga ako naramdaman. Alam mo yung, nag-e-expect ako na masasaktan ako eh. Pero hindi talaga, swear. As in, ang gaang ng kamay ni Dr. Pau. As in yung, iniisip ko nga na siguro masakit talaga tong paglalagay na to yung mga nilalagay sa likod kasi sinasabi ng mga CS o yung mga nagpa-epidural na nararamdaman daw talaga nila yung pag ini-inject sa kanila or yung nilalagay sa kanila yung lagayan nga ng gamot. Sa akin hindi. I don't know kung dahil ba super high ng pain tolerance ko
Pero hindi talaga eh. Kasi imposible naman na hindi ko naman maramdaman yun, 'di ba? Ang laki, sa ako na lang nakita eh, na gaano kalaki yung tinusok na yon sa likod ko nung napanood ko na yung video. So, ayun, nung sabi ko nga kay Dr. Pao, yun na yun, sayang naman yung effort ko na takot, na at kaba, hindi naman pala masakit. So, ayun, time to time, nung naka-admit ako doon na minomonitor talaga ako ng mga nurse doon, ng mga doktor. So, ginagawa ng mga nurse, ni Nurse Sweet, mostly si Nurse Sweet talaga yung pumupunta sa akin kasi ina-IE niya ako, chine-check niya ako tumataas na ba yung CM ko, yan. Tapos, laging niya ina-update kay Dr. Jazz nung araw na yon. So, sabi niya, parang in-advise yata ni Dr. Jazz na lagyan ako ng Prime Rose. Tama ba? O Prime Rose o Primrose, kung ano man tawag doon. Lambot ng cervix. So, usually talagang bago ka talaga mga anak, naglalagay talaga no, kasi naranasan ko yun kay Heart. Kaya nung nagpunta rin ako, nung nanganak kasi ako kay Heart, mga mom, same day, nagpa-check up lang ako, tapos sinabi sa akin ng mga anak na ako kasi 6 cm na ako. So, parang ganun lang din yun kay Baby Hunter ngayon, na nagpa-check up lang, tapos mga anak na pala. So, pareho lang naman. And of course, pareho din sila, 37 weeks din ako that time. So, ayun, dito kay Baby Hunter, hindi ako naresetahan nun ng papa-open ng pampalambot ng cervix. So, nung nandun na ako sa room ko, saka lang ako nilagyan ni Nurse Sweet. Tapos sabi niya, bawal kang tumayo. So, kung iihi ka, lalagyan na lang ako ng parang, nakalimutan ko bed pad or something. Basta ilalagay sa parang batsang maliit ganun. Lalagay dun sa ilalim mo para kung iihi ka, yun ang gagamitin mo. So, hindi ako allowed tumayo. And then sabi niya, hindi daw din ako allowed kumain or minom talaga ng madami. Super duper dapat konti lang. Kasi maaaring masuka ako during delivery. During na mga anak ako, yan. So, hindi ako nakakaramdam talaga ng gutom. Nung nakaramdam ako, kumain ako ng dalawang kagat lang ng sandwich, tapos ayoko na kasi ewan ko kung ako lang to, na pag excited ako parang hindi ako nagugutom, ganun. So, uminom lang din ako ng konti, ayan, tapos ang dami kong pahinga, parang super chill lang, ayan, nakahiga lang ako, nakatulog talaga ako ng ilang oras. And then, mga 7 to 8 cm na yata ako noon, kung di ako nagkakamali. At chinek ako ni Dr. Pao and Dr. Jazz. Sinabi nila sa akin kung nakakaramdam na ba ako ng kirot or hilab sa tiyan ko. So sabi ko, hindi kaya ko pa, Dok eh. Sabi ko kay Dr. Pao, sabi niya, ano ka ba? Kaya ka nandito para hindi ka makaramdam ng sakit. Kaya tayo mag-i-epidural. So kung makaramdam ka ng sakit, sabihin mo lang, kasi ilalagay yung gamot sa'yo. So, sabi ko, talaga, ganun pala yun, na yung epidural pala is hindi lang nilalagay pag manganganak ka na. Yung during labor din pala. I don't know kung ganun talaga ha. Basta ako, mga moms, nung nagle-labor ako, hindi talaga ako nakaramdam ng sakit. So, parang hindi ako nag-labor, ganun. Kasi, hindi ako nakakaramdam. So, kung may makaramdaman ako, lalagyan talaga nila ako ng gamot para hindi ko maramdaman. So, super duper chill lang talaga ako doon. Relax lang talaga ako. So, ayun nga, time to time, lagi akong ina-IE ni Nurse Sweet. So, nung 9 cm na ako, sabi niya naman sa akin na 9 cm na ako. Tapos bigla siya bumalik. Sabi niya, ma'am, sali ka na. Punta na tayo sa delivery room. Sabi ko, bakit? Di ba 9 cm? Hindi, tumaas na daw. 10 cm na daw ako. Sabi ko, ha? So, mga anak na ako. Hindi ko na-expect mga moms na nung araw na yun, isang anak na talaga ako. Kasi na-expect ko, kasi syempre magagabi na.
inisip ko baka bukas pa ako manganganak. So, ayun. Nung tumayo ako, may lumabas sa akin na non-stop na tubig. As in, ang daming tubig. Para bang hindi ko siya mapigilan. Inisip ko tuloy baka ihi ko yun na hindi ko lang napipigilan. Ganun. Pero super dami talaga. From dun sa room namin hanggang dun sa delivery room, talagang tumataga siya. So, dun sa mga nakapanood ng video namin, makikita nyo na yung isang staff doon, talagang pinunasan niya talaga yung floor kasi nga talagang tumagas talaga yung tubig na yon. Pero hindi siya mga moms, hindi siya yung panubigan ko, hindi yun, hindi siya panubigan. So ngayon ko lang naisip na baka yung sa laki ng tiyan ko na sabi nga nila na puno ng tubig or fluid, ayan, baka yun yung lumabas sa tiyan ko that time. So siya nga pala, nung nandun ako sa kwarto, isa sa pinapanood sa akin ni Dr. Jazz, sabi nila Dr. Jazz and Dr. Pao na manood daw ako or pag-aralan ko kung paano umere at huminga kapag nanganak na ako. So, meron silang ganun na sinasabi sa mga pasyente nila para pag nanganak, sa mga hindi marunong umere or nakalimutan na umere, gaya ko kasi hindi ako magaling umere nung kay Achi Hearty, hindi talaga. Kaya talagang matagal ako nag-labor din dahil nga matagal din ako nanganak dahil hindi ako marunong umere. So ayun, may ganun silang part na habang naka-admit ka, manonood ka. So, nung nandun na ako sa delivery room, dinala na ako ng mga nurse doon. Tapos, tinext din nila sila Dr. Pao, Dr. Jazz, kasi umalis sila. So, bumalik lang sila nung sinabi ng mga anak na ako. Nag-practice muna kami. Nung sabi ng mga nurse, so, ma'am, practice tayo kung paano umere, yan. So, nagbibilang sila ng 1, 2, 3, hanggang 10 yan. Tapos, magpupush ako. So, para mga twice or thrice yata ako nag-practice. Para pinagpa-practice nila ako. Para daw pagdating daw ng mga doctors, nakakapag-push na ako or alam ko na kung anong gagawin ko. So, dumating na si Dr. Jazz. Sobrang bilis lang naman nila. Siguro mga 11 di sila mga dumating nun. Mga hour past 11. Yan. Ni-ready na, ganyan, ni-ready na. Kasi habang wala sila, pinaprep ako nung mga nurse, parang may mga nilalagay na sila sa vajayjay ko, ayan. At inaayos na nila ako, inaayos na nila lahat ng gamit, lahat ng kailangan. May mga pinapahid na sila sa akin na mga nililinis na nila yung vajayjay ko, ganyan. So, para paglabas ni baby, malinis yung paglalabasan niya, ayan. So, dinidisinfect siguro ang tawag doon. So, ayun. Dumating na sila Dr. Jazz and Dr. Pao. Ayan, of course, syempre, pinairi na ako at ready na akong paanakin. Sa pagkakaalala ko, nung pinapanood ko or na-edit ko yung video ng birth vlog namin, parang 1 minute lang yata akong umiire. Lumabas na si Baby Hunter. Grabe. So, sabi nga sa akin ni Dr. Pao that time, nung habang umiiri ako, tama yung ginagawa mo. Tama yung pag-iri mo. Ang galing mong umiri. So, may part pa nga na sinabi niya sa akin na pwede kang manganak sa bahay. So, sabi nga niya na, tingnan mo, hindi kita kailangan tulungan na i-push yung tiyan mo kasi usually mga moms, sa mga nanganak na, alam nila yan na talaga tinutulungan ng mga nurse or doctor na itulak yung tiyan mo para makalabas yung bata habang umiiri ka. So, sa akin, hindi na nila yung ginawa. As in, parang 3 iri lang yata ako, para mga 3.5 yata, ganun. Hindi, mga 2.5, mga ganun yata. Lumabas na si Baby Hunter. Sobrang hindi ako talaga nahirapan. Doon na makikita nyo, mga moms, dun sa video, na parang akong hirap na may nagsabi din or may nagtanong, naka-epidural ba ako? Yes, naka-epidural ako. Doon na hindi ako naka-full, ang tawag ba doon? Parang hindi ba naka-full dose or tama ba?
hindi finul yung paglagay ng gamot ni Dr. Pau, daw na pwede daw niya yung gawin. Kasi gusto niya na maramdaman ko yung paghihilab ng tiyan ko para alam ko kung kailan ako iire. So, yung paglagay daw ng epidural is maglalas yata ng 40 or 45 minutes. So, dapat within that time, makapanganak ka. So, sabi ko, kaya ko ba yun? Kaya ko bang mailabas ng ganun kabilis? Kasi syempre, second time ko na eh. Alam ko na ganun, na nahirapan ako before nun kay Achi Hardy. Na hindi lang minuto, as in oras talaga. So, yung sa akin pala, ang ginawa ni Dr. Pau is mas niles niya pa yung gamot para mga 30 minutes lang yata, yun. Ibig sabihin, mas niles niya yung epekto sa akin ng gamot. Kasi, siguro, bilang doctor, alam niya na ako na pasyente na hindi agad nakakaramdam talaga ng sakit. Or, siguro, alam niya na kaya ko talaga i-endure yung sakit. So, sa totoo lang mga moms, yung hilab na naramdaman ko during delivery, hindi mapapantayan yung sakit or hirap na naranasan ko kay Achi Hardy na talagang hindi mo ma-explain talaga. Ito kasi, yung hilab na parang kayang-kaya ko na mailabas talaga yung bata na hindi ako hirap, ganyan. Napakaganda ng may epidural. So, dun sa mga anak, magpa-epidural talaga kayo kasi sobrang laking tulong. Katulad na hindi ka yung bang ano mo yung energy mo, maiipon mo kasi sabi ko nga 'di ba nung during labor hindi ako parang nag-deliver kasi hindi ko nararamdaman, so nakapahinga talaga ako, nakatulog ako, so lahat ng energy ko na ibigay ko nung mga anak na ako, kaya sobrang laking tulong na may epidural ka talaga kasi bukod sa mas mapapagaang, mas mapapadali ka, mga anak. Ayan. Kasi, naalala ko kay Achi Hardy, nung talagang iri ako ng iri, pagkatas ko mga anak, sobrang sakit ng katawan ko. Alam niyo yung part ng puwet, yun sa may balakang, sabi ng doctor ko before, ng OB ko, na kakairi ko daw yun, kaya parang feeling ko daw, parang napunit yung balakang ko, yung buto ko, ganun. So, ngayon mga mosh, alam niyo, hindi ko yun nararanasan. Napakaganda talaga ng recovery na meron ako. Hindi ako pagod. So, yung bang, kung makikita nyo dun sa video, nakakasalita pa ako, nakakapagbiruan pa ako. After din nung malabas ko si Baby Hunter, alam nyo yung sobrang gaang talaga ng pakiramdam ko. So after kung mailabas si Baby Hunter pala noon, mga moms, of course manhid yung lower part area ko. Yun yung ayoko na pakiramdam nung araw na yun. Kasi para ba akong ngawit, tas parang namamaga or mabigat yung ano ko, hita ko, which is natural lang kapag nagpapa-epidural ka. So, parang 30 minutes daw yon natatagal dun sa katawan mo. So, hindi pa nila ako pinalipat agad sa recovery room ko or dun sa room na kung saan ako mag-i-stay. Kasi sabi, kailangan daw, maigalaw ko daw muna yung paa ko. So, yun, nagalaw ko naman. So, pwede na raw akong lumipat sa kwarto ko. Which is, gusto ko na tagal lumipat. Kasi gusto ko makahiga, makapag-relax. Doon na hindi talaga ako ganun kapagod kasi nung pagbalik ko na sa kwarto namin, hindi ako natulog or parang hindi ako nagpahinga. Alam niyo, parang pumasok lang ako sa delivery room, tapos lumabas ako. Tapos na, parang nanganak lang ako na parang wala lang. Alam niyo yun? Parang, ang saya ko lang na hindi ganun ka-traumatic or bang, alam niyo yung hindi talaga nakaka-trauma experience yung nanganak talaga ako sa The Birth MD na parang sabi nga ni Dr. Pa, oy, balik ka ulit magbuntis after 1 month. Actually, parang pakaramdam ko pwede pa ka.
Charot. Siyempre hindi pa, 'di ba? Hindi muna. So ayun, nung bumalik na ako sa kwarto namin, yun, higa lang ako pahinga, ganyan. Tapos, sumunod na si Baby Hunter. Ayun, pinabreastfeed ko na siya. And then, while pinapa-breastfeed ko si Baby Hunter noon, andun din si Dr. Pat, which is yung kanilang pedia. In-explain niya sa akin lahat. Kahit alam niya na second time mom na ako, of course, syempre, makakalimutan or makakaligtaan tayo gawin. So, andyan na in-explain niya lahat ng kailangan namin malaman ni Papa. Mula sa kung paano sa pusod, kung paano linisin yon, kung paano magpa-dede, paano magpa-burp, ayan. Kahit yung mga nurse doon, tinuruan din kami magpa-burp, mag-swaddle, ayan. Sobrang, alam niyo yung mga moms, yung experience na meron talaga ako sa The Birth MD. As in, iba. Alam mo yung support system na binibigay nila, yung comfort, yung peace of mind na meron talaga ako simula nung nagpapacheck up ako hanggang sa mga anak ko. Sobrang nandun talaga. Kasi syempre, di ba, alam niyo mga moms, this pandemic kasi sobrang hirap mga anak, lalo na sa hospital. Syempre, ako kasi nandun ako, natatakot ako doon. Sabi nga nila pag sa hospital ka doon ng anak, nakahiwalay ka naman doon sa may mga COVID. Pero syempre, hospital yun eh. Hindi mo alam kung sino makakasalubong mo doon, 'di ba, na may virus. So, ako talaga mas prefer ko talaga na sa birth clinic lang ako mga anak or sa lying in, ganyan. Katulad din naman kay Achi Hearty ganon. Sa lying in lang din ako ng anak. Ang maganda na talaga sa The Birth MD, itong mga doktor na to, para sa akin, magaling talaga sila. Alam mo yung super thankful talaga ako sa mahal na Panginoon kasi sobrang sakto na nabuntis ako saka sila nag-open kasi March 2021 lang din sila nag-open eh. So super timing talaga. Kaya super thankful talaga ako sa mahal na Panginoon kasi ginamit niya yung mga taong to para matulungan ako na makapanganak ako na maayos. Yun nga, alam niyo ba mga moms, nung nasabi ko nga, diba, nung kaya gusto ko doon sa kwarto na talagang private room para makapag-pray ako. Ayun, talagang super pray din ako ng mga anak na ako kasi nung nandun ako sa delivery room na patnubayan niya kami ni Baby Hunter na sana hindi ako ma-CS kasi sabi nila may possibility na ma-CS ako. And sabi nila kapag daw may diabetes ka, yung bata, yung baby, maaari siya maapektuhan. Pwede bumaba yung parang blood sugar niya, parang gano'n. So, isa din sa prayer ko that time na sana hindi, na sana normal lahat, walang kahit na nung complications, abnormalities, yung baby ko, yan. And of course, nabigyan niya ng wisdom yung mga doctor na magawa ng tama yung trabaho nila, ng smooth, ng walang problema, yan. Lahat naman yun, answered prayer kasi hindi naapektuhan si Baby Hunter ng kahit na ano dahil nagkaroon ako ng diabetes. So, ayun, nakapagpahinga kami nagstay kami sa The Birth MD ng one day. And then kinabukasan nga, lumabas na kami. So, nakakatawa kasi syempre diba, check up lang kayo, tapos paglabas nyo may bato na kayong kasama. sobrang comfortable talaga yung experience ko at sobrang ganda talaga. So, nung umuwi na kami sa tita ko, ayun, nakita ko na kay Achi Hearty si Baby Hunter. Ayan, siguro kung may isip na talaga si Achi Hearty, kung masasabi niya lang talaga na, wow, mami, kahapon lang, umalis kayo, nagpa-check up kayo, tapos ngayon may kapatid na akong dala-dala. Kaya, wala, super saya ko lang talaga. Super, masasabi ko, sobrang ganda ng pregnancy journey ko.
with Birth MD, of course, kasi syempre tinulungan nila ako, ginaid nila ako, andyan talaga yung support system na mararamdaman mo during pregnant ka hanggang sa mga anak ka. Kaya super thankful talaga ako sa kanila. Highly recommended talaga. So, dun sa mga anak dyan, mga naghahanap ng birth clinic, kaya I recommend Birth MD. At ang maganda doon mga mom siya, kaya nagustuhan ko talaga sa The Birth MD kasi hindi na ako lalabas or pupunta maghahanap pa sa iba ng lab. Nandun na, meron na rin sila. Pwede ka na rin doon magpa ultrasound na yan. Kasi before, nung kay Achi Hearty ako, paiba-iba pa eh. Dito hindi eh. Tapos ang gaang pa ng mga kamay, super friendly pa ng mga staff and nurses and doctors. Kaya, tapos maganda pa yung facility. Bagong-bago talaga. Napaka-cozy. Yan. Kaya, super maganda talaga yung The Birth MD. Of course, this video is not sponsored Siyempre, hindi rin naman nila sinabi sa akin na i-promote ko sila. Sinishare ko lang talaga yung experience ko nang nanganak ako sa The Birth MD, of course. Kasi syempre doon ako nanganak. Kaya talaga sinasabi ko para talaga may share sa mga mommies dyan na mga anak at buntis. Yun, para may idea lang kayo. Sa Quezon City po sila located. So, ang alam ko, hindi lang of course taga Quezon City pumupunta doon, may mas malalayo pa talaga sa akin. Kasi ako ay taga Quezon City. So, sobrang maganda para sa akin yun na sa Quezon City din yung birth clinic ko. Ayun. So, ayun lang. I don't know kung may nakalimutan pa ako ikwento. Siguro may kikwento ko pa yan sa next vlogs ko. Kung may makalimutan man ako, doon ko na lang ichichika. For now, gusto ko lang talagang i-share sa inyo, ipakita sa inyo na I'm okay, and my baby is okay. So, all are okay. So, masaya talaga. And of course, super overwhelmed talaga din ako sa suporta na meron at natatanggap kami dito sa YouTube channel. So, ayun, I hope you like this video, and please don't forget to subscribe and follow our social media accounts. So, thank you for watching. Bye!